BC Media Group. Tinig ng Diyos ating pakinggan. Gabay ng simbahan ating kailangan. Payo't serbisyo ihahatid sa inyo ng ating mga kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Magandang gabi po mga kapanalig. Narito na po ang palatuntunang kapanalig sa DCRH at sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. At syempre, lagi kong kasama si Brother Ed sa palatuntunang ito. Brother Ed? Magandang gabi, Father Bong. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Virtual kami ni Father Bong ngayong Agosto 23, August 23, 2026. Ito po yung ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At ang kung kapoy dumalo sa banal na misa, ang inyong makikita ay luntian, green. Kaya nga sa ating suot po ay green. Ngayon, tayo agad magsimula sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At agad po mga kapanalig, ating pakinggan ang unang pagbasa. Ito po ay mula sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 22, versikulo 12 hanggang 23. Brother Ed. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, Kisobnang, nakatiwala ng palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, na anak ni Elsias. Siyang pagsusuting ko ng iyong buong kasuotan, ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipiningid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, dito po sa unang pagbasa, inilalarawan ni Isaías kung paano inapalili ng Diyos sa Eliakim kay sobra upang magkaroon, mapangalagaan ang tipan. Binibigyan linaw niya nito ang pangangalagang ibinigay ni Jesus sa simbahan
sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkatiwala niya kay Pedro. Kaya po sa pagbasang ito, gaya ng mga unang bersikulo, sinabi ng Panginoon, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. So yan po mga kapanalig, at maganda po, binigyan tayo ng salmo na tugon sa unang pagbasa. Ano po ito? Ito po yung salmo, yung Psalm 137 na sinasabi, pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Tingnan po ninyo yung salmong tugunan na ito. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sarap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati iyong katutusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap mo ang tugon mo sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dakila man ang Diyo ng buong Diyos, mahal din niya ang mahihirap, kumukubli, may kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, buon pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y maggaganap. Kaya ho, dito sa unang pagbasa, ang hatol ng Diyos kay Sabna at ang pagpapasyang siya ay palitan ni Eliakim, isang taong taglay ang lahat ng mga katangian ng pagiging ama sa mga mamamayan ng Jerusalem at Huda. Ito ang ginamit sa pagdiriwang ng salita ngayon dahil sa salaysay na nagpapahayag sa kasiyahan na pinakamakapangyarihan sa hinirang at inanino nito ang katulad ng katagang ginamit ni Jesus tungkol sa misyon o kapangyarihan kanyang ipinagkaloob kay Pedro. Kaya sabi niya, tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilcias. Yan po mga kapatid, napakinggan po ninyo ang unang pagbasa. Reading ko po, inilarawan ni Isaías kung paano inihalili ng Diyos si Eliakim kay sobra upang mapangalagaan ang tipan. Binigyang linaw nito ang pangangalaging ibinigay si Jesus na sa simbahan na pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya kay Pedro, ang unang Santo Papa. So yan po mga kapanalig, napakaganda rin po na sa unang pagbasa, ipinakita sa atin ng Panginoon ang tunay na maging disipulo sa Kanya. Kaya ang matanong, paano mo tinutugunan ang mga puna sa iyong mga pagkukulang o mahinang pagganap sa tungkulin? Nasasaktan ba ikaw o pinagsisikawan mo bang pagbutihin? Maraming dumarating sa ating buhay na mga challenges. Pero tayo mabahala
bibigyan tayo ng Panginoon na ito'y haharapin natin kapag hindi tayo bumitaw sa Kanya. Ang Espiritu Santo mismo ang gagabay upang ang mga ito ay malampasan at ating manaranasan na mahal pa rin para tayo ng Panginoon Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Jesus, tinatawag tayo, huwag kang ibitaw sa iyong pananampalataya. Hindi lang sa salita, isabuhay mo ito dahil ito'y magbibigay sa iyo ng tunay na kalayahan at kagandahan at lalong-lalong ang kapayapaan sa iyong buhay. Yan po mga kapanalig, ang unang pagbasa. Our time now is 57 minutes after 7 in the evening. Back to the station. Sa inyo na ang Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Sa radyo lang Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Pa rin ang ating
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang value show. kwento, Iba't ibang anggulo. Dito sa Point of bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Sumainyo. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa isyong pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. At kapanalig, Father Bong at Brother Ed sa ating programang Kapanalig. Yan po mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Red ay nagbabalik. At ngayon naman, Brother Red, mayroon ka na bang natatanggap na mga text messages? Yes, Father Bong, galing kay Florence Regalo. Blessed Sunday, Father Bong, sa ating dalawa.
watching from Pila, Laguna. Si Leo Habares, good evening Kapanalig. Pabati ki Ann Gabua, ki Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Puerto Princesa City, Palawan. God bless din sa ating dalawa. Daniel Bert, good evening Kapanalig. Binibilang niya 1 to 4 days to go before Christmas. Shout out Daniel Bert, mabait. All the way from Brooks Point in Palawan. Yun, Father Bong. Teresita Atienza sa ating YouTube live. Magandang gabi, Father Bong. Brother Red watching Kapanalig sa DCRH on YouTube. Thank you, Father Bong. Iyan po mga kapanalig at agad natin pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ito naman po ay mula po sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kabanata 11, versikulo 33 hanggang 36. Brother Red, ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirit ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang napagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito mga kapanalig, maliwanag na sa pagninilay ni San Pablo sa kaligtasang hatid ni Jesucristo, natuto siyang mag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat sa Diyos, mga kapanalig. Matapos ang mahaba-habang pagninilay sa pangkalahatang mapangligtas ng pagmamahal na sumasaklaw sa mga Hudyo at hindi Hudyo, winakasan ni Pablo ang kanyang makasaysayang pagtalakay sa pamamagitan ng walang patid na awit ng papuri sa Panginoon. Sa kanyang mataimtim na panalangin, kanyang pinuri ang malawak na karunungan ng Diyos upang gabayan ang mga pangyayaring pantao sa katutupad ng plano pagliligtas. So yan po, dito sa kalawang pagbasa. Sa pagninilay ni San Pablo, ulitin po, sa kaligtasang hatid ni Jesus, natuto siyang mag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Diyos. Kaya matuto rin tayo mga kapanalig na lahat tayo ay magpasalamat. Magpasalamat sa mataimtim na panalangin dahil ginagabayan tayo ng Panginoon Jesus. At ngayon, kaagad ho ay tungo na tayo sa mabuting balita. Pero po, bago natin basahin, kasi maikliling naman, ang context po sa mabuting balita ay ganito. Naisugo na ni Jesus sa ilang maikling misyon ang kanyang mga piling alagad, yung 12. Ang mga tao
maging ng 12 ay may sapat ng pagkakakilanlan sa Kanya at may matatag na masasabi tungkol kay Jesus. Dumating na ang panahon upang matupad ang susunod na hakbang sa pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. Ang maitatag ni Jesus ang pundasyon ng bagong bayan ng Diyos. Ipinakilala ni Jesus ang 2 mahalagang pangakong kanyang sasabihin tungkol sa simbahan sa pagtatanong ng 2 pangunahing katanungan tungkol sa kanyang sarili. Kaya po, ang mabuting balita na mapapakinggan ninyo sa linggong ito ay lubhang mahalaga upang maunawaan, una, ang kalikasan ng simbahan, ikalawa, ang katungkulan ni Pedro at ang mga sumunod sa kanya sa simbahan. Batay sa mga taludtod 18 at 19 at sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 21, ang simbahan ay nagpatibay na una si Simon Pedro ay tumanggap kay Jesus na nagmumukod tanging pamumuno at kapangyarihan sa 12 at sa pamayanan ng mga sumasampalataya. At ang ikalawa, ang pamumuhay na kaloob ng Diyos ay dapat ipagpatuloy ng kanyang mga kahalili na maglilingkod sa lahat ng sumasampalataya sa buong panahon ng pamumuno at pagpapastol tulad ng ginawa ni Pedro sa mga unang Kristiyano, pag-aakyat ni Jesus sa langit. Yan po, pakinggan natin ang mabuting balita. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista. Kaya sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang pinagubilyanan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Agad, mga ilang sandali po, balik muna po tayo sa station para sa mga mahalagang paalaala. At pagkatapos niyan po, ay ang aking reflection dito sa mabuting balita.
Our time now is 16 minutes after 8 in the evening. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman. Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful.
amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para Sama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed sa ating programang Kapanalig. Panalig kaming dalawa ni Brother Red ay nagbabalik at ngayon naman po sa aking reflection sa napakinggan ninyong mabuting balita. May isang nanay po na laging sinasabi sa kanyang anak bago ito umalis ng bahay, "Remember who you are." Hindi niya ibig sabihin na baka makalimutan ng anak ang kanyang pangalan o kung sino siya. Ang ibig niyang sabihin, mga kapanalig, ay remember the person you are called to be and let that guide the way you live. Bakit to? Dahil kapag malinaw sa atin kung sino tayo, mas nagiging malinaw rin kung paano tayo dapat mamuhay. Who we are should shape what we do. Ganito rin ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Tinanong ni Jesus ang mga alagad, "Who do you say that I am?" Sumagot si Pedro, "You are the Messiah, the Son of the living God." But Peter's answer cannot remain merely a statement about the identity of Jesus. If Jesus is truly the Christ, then his identity must begin to shape the identity and life of his disciples. Sa Tagalog po, kung siya ang ating Panginoon, then his way must become our way, mga kapanalig. The Christ who asked Peter, "Who do you say that I am?" is the same Christ who continues speaking to our conscience, forming us through his word, nourishing us in the Eucharist, and guiding us through his church. Hindi natin kailangang hulaan lamang kung ano ang gagawin ni Jesus. Because we know his heart, the Gospels show us again and again, mga kapanalig, how Jesus thinks, chooses, acts, serves, forgives, and loves. Pinangaralan niya tayo, love your enemies. Nakita natin siyang lumuhod upang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Nasaksihan natin kung paano niya nilapitan ang mga nilalayuan at paano niya hinawakan ang mga pinandidirian. Itinuro niya na Jesus sa atin, forgive not 7 times, but 70 times, 7 times. At habang nakabayubay sa krus,
Inihalimbawa niya ito pa para sa atin ang kanyang sabihin, Father, forgive them, for they know not what they do. Kaya kung gusto nating malaman kung paano dapat mabuhay bilang Kristiyano, kailangan nating patuloy na tumingin sa Panginoong Jesus, mga kapanalig. Hindi lamang natin siya pinaniniwalaan, siya ang ating huwaran at pamantayan ng pamumuhay. Knowing who Jesus is should gradually teach us how to think, how to choose, how to forgive, how to serve, and especially how to love. Perhaps one simple question can help us. What would Jesus do kapag naging popular noon ang initials ng WWJD, pero hindi ito dapat maging slogan lamang? Ito is actually a demanding spirituality. Kaya ang tanong, what would Jesus do, ay hindi lamang isang tanong na dapat sagutin. Ito ay isang buhay na dapat tularan. The more deeply we know the heart of Jesus, the more clearly we know how a Christian should live. To know Christ is to learn His heart. To follow Christ is to make His heart our own. Kaya marahil sa tuwing lalabas tayo ng bahay, maghahanap buhay, makikitungo sa ibang tao, haharap sa iba't ibang sitwasyon, maganda ring marinig natin ang paalaala. Sabi nga, remember who you are. Tandaan mong ikaw ay Kristiyano. You bear the name of Christ, mga kapanalig. Kaya sana sa paraan ng pag-iisig, pagpapasya, pagsasalita, pakikitungo, pagpapatawad, at pagmamahal natin, may makitang kaunti sa mukha ni Kristo. But there is an even more important reminder. Remember who Jesus is to you. Sapagkat kung sino si Jesus para sa iyo, ang magbibigay linaw kung sino ka at kung paano ka dapat mabuhay. If Jesus is truly your Lord, let Him guide your decisions and choices. If He is your Savior, trust Him with your weakness. If He is merciful, become merciful. If He loves without counting the cost, learn to love sacrificially. Remember who you are again. And more importantly, remember whose you are. You belong to Christ. And when you remember who Jesus is to you, you will never forget who you are called to be. A beautiful prayer, mga kapanalig, is like this. Lord Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. When the noise of life makes me forget who I am, draw me back to you. Remind me that I bear your name and belong to you. Shape my thoughts with your truth, my choices with your wisdom, and my relationships with your love. Give me your heart, merciful, humble, forgiving, and generous. May I never forget who you are to me, Lord, so that each day I may become more fully the person you call me to be. Amen. Brother Ed, mayroon ka na ba dyan na mga text messages pa
Yes, Father Bong, si Delia Doria. Good evening, Father Bong, Brother Ed, watching your program. Si Eduardo Narvaez is watching us. Hello to the both of us, si Nelson Malino. Good evening, Father Bong, and Brother Ed, si Flor Asonsa. Good evening sa ating dalawa. Pray for Nanay Linda Asonsa. Madalas siyang ma-fractured sa kanyang balakang. Palagi siyang mag-iingat. Si Rhea Soto, good evening, Father Bong, Brother Red, blessed Sunday. God bless to the both of us. Stay safe and healthy listening on the radio sa kanila sa 666, Father Bong. Sa atin din, Lolita Misana de la Rosa, ating YouTube Live. Magandang gabi sa ating dalawa. Ayun, mga kapanalig. At nais ko ring batiin po pala ang Santo Niño de Biolago po sa Paris na kung saan ako'y naging assistant administrator din ni Father Arliap noon po. Ngayon po, nais ko ring batiin po ang mga nakikinig, lalong-lalo na po si Bel Meluan at iba pa, mga kapanalig, na laging nakikinig at nanunood sa panatuntunang kapanalig sa DCRH. Brother Ed, dito na po tayo sa panalangin ng bayan. Inihabili ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Dumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan. Manalangin tayo, Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa humalili kay Pedro at sa mga apostol sa sambayan ng Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ni Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihang dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Isabuhay, may sabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katekista at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanyang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makapagtagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawalan ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan ng mga may sakit sa kanilang pagtiwala sa Diyos, gayon din sa kalinga mula sa mga mabubuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa ng walang maliw ang liwanag ng hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao na naghihintay sa buhay walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Sa ilang sandali na katahimikan at inipanalangin ang iba pa ang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin sa ating pangsarili. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama, pinatatag mo ang aming pananampalataya. Igawad mo ang mga biyayang kailangan namin upang lumagok kami sa isang pananampalataya. Itinuro't iniwan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon mga kapanalig ay ang pagbabasbas.
lagay ninyo po ang inyong kanang kamay sa tapat ng iyong puso. At ngayon, ang blessing. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasan walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na sasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantog sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapanalig, sana mayroon din po kayong napulot ng magandang diwa ng aral dito sa aming palatuntunang kapanalig sa DZRH. Kami, ako, at si Brother Ed. So Brother Ed, mayroon ka pa ba dyan na dapat natin pasalamatan? Yes, Father Bong, si Macmac Tolero ay nanonood sa atin. Sabi ni Rias Soto, my pleasure po, Father Bong, Brother Red, ang papasalamat siya sa pagbatid si Belinda Desma. Good evening, Father Bong. And of course, we would like to thank our digital group, our technician, dyan sa studio, for every Sunday, and of course, yung management po ng MBC, DZRH, si President Junic Dao, of course, our station manager, si Attorney Rich, at si Mr. Paroco. Ayun po, si Joy Paroca. Yes, so we'll see you again next Sunday, Father Bong. Yes. I think second to the last day for the month of August, which is August 30. So thank you very much. Tandaan po natin ang pag-ibig ng Panginoon ay siksik, biglig umaapaw. Maraming salamat, Father Bong. Ingat po kayo. God bless. Maraming salamat din sa iyo, Brother Red, at mga kapanalig, lagi tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon. At ang ating pananampalataya ay sana maisabuhay natin araw-araw dito sa mundo, sa ating bahay, sa ating trabaho, lalo na sa mga taong ating laging nakakasama. And let us always smile. Huwag pagkasimangot. Smile do your heart is aching. Smile because that makes the world go round and round. So kaming dalawa ni Brother Ed ay nagsasabi, magandang gabi po sa inyo. Lagi kayo maniwala na mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng ating Panginoong Jesus. At mayroon tayong nanay, si Maria, na tayo ay dadalhin, hahawakan tayo ng nanay patungo sa kanyang anak na si Jesus. God bless you. Nagkapanalig kaming dalawa ni Brother Red nagsasabi, sumain niyo ang katotohanan ng Panginoon. God bless. Bye-bye. Thank you, Brother Ed.